sa unang tingin ay para bagang hinahatulan ni Jesus Nazareno mga mayayaman, na para bagang nakakatakot ang maging mayaman dahil baka hindi ka makapasok sa langit. Ngunit kung titignan natin ang buong konteksto ng kwento, kung matatandaan niyo po kahapon, may mayamang binatang lumapit kay Jesus na nais sumunod sa kanya. Ngunit nung sinabi ni Jesus, iwan mo ang lahat kung gusto mong sumunod sa akin, umalis na malungkot yung mayamang binata. Sapagkat bagamat nais niya ang buhay na walang hanggan, nais niya ang maligtas, nais niya ang sumunod kay Jesus, hindi niya mabitawan kung anuman meron siya sa buhay. Ito ang diwa ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Hindi kung ikaw ay mayaman o mahirap, sapagkat ang pagiging mayaman o mahirap ay pangalawa lamang, sapagkat may mga mayayaman din, may mga may kaya din, na katulad ng ilang mahirap, alam natin nasa langit. Kamakailan lang ay pinagdiwang natin si San Roque. Alam natin si San Roque ho ay galing sa isang mayamang pamilya. Si San Francisco ng Assisi, si San Ignacio ng Loyola, galing sila sa mga pamilyang may sinasabi, pamilyang nakaangat sa buhay. Ngunit alam natin, sila'y bahagi ngayon ng kaharian ng Diyos. At mayroon din namang mga mahihirap. Alam natin na bahagi din ng kaharian ng Diyos. Kaya nga't hindi ito agad nasusukat kung mayaman o mahirap. Hindi rin ibig sabihin pag mahirap ka ay tiyak nasa langit ka. Meron ding mga mahihirap na mahihirapan din nakapunta sa langit. Kaya't ano ang kailangan? Ang kailangan ay ang malayang pagpili sa Diyos. Binanggit ko nga ang mga katulad ni San Roque, ni San Francisco ng Assisi, San Ignacio de Loyola, si San Bernardo na ating ipinagdiriwang ngayon. Iniwan nila ang lahat. Hindi nila ipinagpalit ang Diyos sa mundo. Hindi sila inari ng mundo. Hirapang makapasok sa langit ay hindi yung marami ang pag-aari, kung hindi yung inaari ng mundo. Pwedeng isang bagay lang ang pag-aari mo, pero yan na yung nag-aari sa iyong buhay. Kaya nga, napakagandang tanong ngayong araw na ito, tayo ba yung pinag-aarian ng ating pag-aari? Sa halip na tayo ang talagang may-ari, sa totoo lang, hindi ikaw ang may-ari. Pinag-aarian ka rin nung bagay na iyan. May mga tao, pag-aari ng pera. Kala mo ba ikaw ang may-ari ng pera? Kung sa buhay mo, wala ka ng ibang inisip kundi pera, ang lagi mong isinasaalang-alang ay pera, hindi ikaw ang may-ari ng pera. Yung pera ang may-ari sa'yo. Kung yung kotse mo, yung bahay mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, hindi ikaw ang may trabaho. Yung trabaho ang nagmay-ari sa'yo. Kasi yung trabaho mo na ang nagkokontrol ng buhay mo. Maging ugnayan natin sa buhay. Opo, mahalaga
mahalaga ang asawa mo, mahalaga ang anak mo, mahalaga yung minamahal mo. Pero kung yung ugnayan na yan ang nagdidikta ng lahat, maging sa pakikitungo mo sa Diyos, pinag-aarian ka na ng ugnayan na yan. Hindi ikaw ang tunay na may-ari. Kung kahit halimbawa, sabi ko nga, yung trabaho mo sa politika, kung yung pagkampi mo sa isang partido, sa isang politiko, na ipagpapalit mo yung pagsunod mo sa Diyos, ikaw ay pag-aari na ng mga bagay-bagay na iyan. Nakalulungkot yun, mga kapatid. Kaya nga minsan, kahit mga prinsipyo sa buhay, maipagpapalit natin. Kung sa ating pananampalataya, pinaniniwalaan natin, mahalaga ang buhay, mahalaga ang mag-aasawa, mahalaga ang katapatan at katotohanan. Tapos, dahil sabi ng kaibigan mo, sabi ng pamilya mo, sabi ng politikong pinaniniwalaan mo, okay lang ang patayan, okay lang ang diborsyo, okay lang ang korupsyon. Tapos ikaw sabi mo, di okay. Sige, okay lang. Pag-aari ka na ng mga bagay-bagay na yun sapagkat ipinagpalit mo si Jesus Nazareno, ang paniniwala mo sa Kanya. Yun yung mayaman na sinasabi ni Jesus Nazarenong mahihirapang makapasok sa langit. Hindi lamang yung maraming pag-aari. Dahil katulad ng maraming mga santo, bagamat marami silang pag-aari, madali silang naging malaya. Ang tunay na mahihirapan ay yung pinag-aarian na sila ng mundo. Kaya sa misang ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ang pinag-aarian ng mga bagay-bagay sa mundo? Ito ba ang nagpapatakbo na ng buhay natin? Ito ba ang nagdidikta maging ng papaano tayo sumunod kay Jesus Nazareno? Ipagdasal natin ang bawat isa na tayo'y tunay na maging malaya. Opo, okay lang magdasal na guminhawa ang buhay. Okay lang dumasal na umangat sa buhay. Magkaroon ng kaunting pag-ari-arian. Pero sana sa bandang huli, ang tunay na may mag-ari sa ating buhay, hindi ang mga bagay-bagay sa mundo, kundi ang Diyos na tunay na kayamanan natin sa buhay.